إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat ng papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin siya at sa Kanya tayo humingi ng tulong at kapatawaran. At sa Kanya din tayo humingi ng kalingan mula sa kasamaan ng ating sarili at mula sa kasamaan ng ating mga gawain. At kung sino mang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sino mang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino mang niligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sino mang makapagdarabay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos kundi si Allah subhanahu wa ta'ala at si Muhammad ay ang Kanyang lingkod at huling propeta. Ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa Kanya at sa Kanyang pamilya at sa lahat ng Kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumaha sa Kanyang landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa aming pananampalatayang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ang inyong kapatid mula sa tanggapan ng Roda Islamic Center. Nais po namin magbahagi at magbigay sa inyo ng kaunting kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. At ito po ay patungkol sa mga aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking topic, papaksa, na nais kong ibahagi sa inyo ngayon, ito po ay patungkol sa ang mga kamalian sa mga nagsasagawa ng sala. Una, ang mga kamalian na nagsasagawa ng sala, una ay ang pagbigkas ng layunin o intensyon ng malakas. Sa pamamagitan ng pagsabi, usalli fardal maghrib o usalli fardal isya. Sa pamamagitan ng pagsabi, ako ay nagdarasal ng maghrib o isya o fajr. So ito ay malinaw na ito ay hindi itinuro at hindi ipinag-utos ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkos sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat ila akhir al-hadith wa hadha al-hadith fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Ayon kay Umar ibn al-Khattab, kalugdan siya ni Allah, sabi niya, narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang lahat ng mga gawain ay nakasalalay sa layunin o intensyon. Pangalawa, mga kapatid sa Islam, pagbigkas ng malakas ng takbir at pagbigkas ng panalangin at pagbigkas o pagbabasa ng malakas ng Quran. So dahil dito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, wa idha quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. So sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag binabasa ang Quran ay mangyaring makinig kayo rito at manahimik. Nang sa gayon ay mapasakan niya o mapasain niyo ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, ang mga kamalian sa mga nagsasagawa ng sala ay ang pangunguna ng ma'mum. Ang ma'mum, ito ang nagdarasal sa hulihan ng imam. Ang pangunguna ng ma'mum sa pagbigkas ng amin. At ang pang-apat
ay ang pamumuna din ng ma'mum o pagsabay sa mga pagkilos sa sala. So dahil dito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagbabawalan tayo na umuna sa imam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tarka'u hatta yarka'a wa la tasjudu hatta yasjuda. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong yumuko hanggang siya ay yumuko. At huwag kayong magpatira pa hanggang siya ay nagpatira pa. So ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pangunguna ng ma'mum sa imam. At dahil dito, binabalaan din tayo ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa sinabi niya, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla imamin ay yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himari. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith ni Abu Hurairah al-Dadsya ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba natatakot ang isang ma'mum o isang tao na iangat niya ang kanyang ulo bago ang imam, na palitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ulo ng kabayo? So mga kapatid sa Islam, sa pananampalatayang Islam, ito ay isa sa mga matinding babala mula sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang panglima sa mga kamalian ng mga nagsasagawa ng salat ay ang paggawa ng bagong linya bago makumpleto ang linya na nauna rito. Ibig sabihin, kapag ang isang ma'mum o nagdarasal, dapat kumpletuhin niya muna ang unang linya na nauna rito bago siya gumawa ng bagong linya. At ang pang-anim ay ang pagdarasal ng nag-iisa sa huling linya o sa huling anay. So dahil dito, nabanggit sa isang hadith na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakita niya ang isang lalaki habang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaupo sa gilid ng moske. Nakita niya ang isang lalaki na nagsala. Nakita niya ang isang lalaki na nagsala sa hulihan ng linya. At pagkatapos niyang magsala, ay sinabihan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaqbil salatak. Na ibig sabihin, ulitin mo ang iyong sala. Ulitin mo ang iyong sala. Sabi niya, la salata li munfaridin khalfas saf. Sabi niya, tunay na walang sala, walang pagdarasal sa nag-iisa sa hulihan ng linya o sa hulihan ng hanay. So mga kapatid sa Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ilan lamang sa mula sa mga kamalian na nakikita natin, na pangkaraniwang nakikita natin sa mga nagdarasal. So sana naway ay ito ay makapagbibigay sa atin ng tulong upang maging makumpleto at masunod natin ayon sa katuruan o pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinuro niya sa atin ang kanyang salah. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam ay subaybayan ninyo po ang aming susunod na aralin patungkol sa ating pananampalataya.
So, hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi ko, wala kayo.